Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Legazpi City, Albay, Bicol Region. 11 days na lang po kasi May 1 ngayon, eleksyon na. Kaya ang pakiusap ko sa inyo po, personal kong pakiusap sa inyo, huwag ninyong kalilimutan, number 1 sa Senado, Benhur Abalos. Solid na iboboto ko sa Benhur. Dahil solid maglilis ng gulo. Higit 57,000 drug operations, nagpas 74,000 ang persons arrested. One of the highest ever na huling illegal drugs worth 33.8 billion pesos for the first 2 years ng pagiging DILG Secretary ang nagawa niya. Yan ang solid leadership. Solid po makatrabaho sa Senado para solid na kinabukasan lahat ng Pilipino. Para sa inyo, solid! Avalos, numero 1 sa balota, solid sa Senado. Tandaan, dapat solid tayo. Benhur Abalos, numero 1 sa baluta. Saan ka niya, Mr. Maravillas? Nandito ako sa roof deck ng aming colossal fitness gym. Ayan ba? Napakaganda ng view dito sa aming roof deck. Kitang-kita ang Mayon Volcano po. I-tour ko kayo sa aming colossal fitness gym. May mga nag-gym na po kahit maaga pa. Pero mas marami pag gabi po. Ito yung head coach namin. Napakalaki ng katawan. Hello. Hello. So anyway, dito muna ako po kasi dito muna ako nagpa-vlogging kasi walang internet doon sa amin. Nagka-problema yung internet connection namin kaya dito muna ako. Di ba? O ngayon, dito na tayo mga kababayan sa ating mga topics. Pag-usapan natin yung interference ng China sa election po. Lalong nag-intensify sila. Iniintensyonan nila na possibly gusto nila siguro pangialaman ang result ng elections. Hindi lang sa propaganda, sa pamamagitan ng pagmanipula ng mga surveys na possibly funded nila mga kababayan para yung kanilang mga kaalyado, alam na ninyo kung sino yung mga pro-China. Ako, ayaw ko sana kay Tolentino, pero ngayon, medyo na-convince ako kasi in-expose ni Senator Tolentino, kababayan namin si Tolentino po, si Tol, pinanganak siya dito sa Albay, sa Ginubatan, Albay. Pero matagal siya sa Tagaytay, naging mayor siya. But because of the actions na ginawa niya, in-expose niya yung pangingialam sa eleksyon at yung pagpupundo sa mga troll farms na sabi, nagbayad mismo yung Chinese Embassy. May chiki siyang pinakita po. Isasama ko na si Tolentino mga kababayan, pero number 1 pa rin si Benhur Abalos siyempre. Isama ko na si Tolentino. May duda sana ako kay Tolentino, pero pinaliwanag niya na sabi niya, yun ang rason kung bakit siya umalis sa PDP Laban. Yung posisyon sa China po. Kasi ang PDP Laban, dikit po, may mga usapan sila with China. Yun ang rason kung bakit tumiwalay si Tolentino. So with that, isasama ko na siya po. Anyway, kasama siya, mga kababayan naman talaga, sa alyansa para sa bagong Pilipinas. May mga nagtatanong sa akin kung dapat ba lahat na kandidato 11. Ako personally, hindi ko iboboto yung 11. May mga hindi ko iboboto dyan. Ang iboboto ko po yung sigurado na hindi tayo ipagkakanulo as a country. Hindi pro-China at siguradong iko-convict si Sara Duterte po. Kasi malinaw naman po ang kasalanan ni Sara Duterte sa ating bayan. O ngayon, going back sa interference ng China, nag-react yung Chinese Embassy doon sa nahuli na isang Chinese na umaaligid mga kababayan doon sa COMELEC. Ito po. NBI alleged Chinese spy may be intercepting data to and from COMELEC office. Nauli dyan, umaaligid po. May mga gamit sa sasakyan na pang-intercept. Ito po. Nahulihan ng spying device, Chinese with spying device na near COMELEC.
Under surveillance, agents of the National Bureau of Investigation secure Tak Hulao, 48 years old, who is caught allegedly carrying a phone eavesdropping device in Intramuros, Manila noong Tuesday, mga kababayan. Sabi ng NBI, the Chinese male had an international mobile subscriber identity catcher, a device for intercepting mobile phone traffic, according to the Bureau's spokesperson, Ferdinand Lavin. The man was identified as Tak Hoy Lao based on his passport that was issued by Chinese Special Administrative Region of Macau. Subject na to ng surveillance operation ng ating mga authorities. We were alarmed because he went to such a facility, sabi po ni Lavin. Ngayon, yung nakumpiska na device, sinasa ilalim na po sa forensic examination. We don't have any election data in our main office, so there is nothing to be concerned about, sabi po ni Comelec Chairman Garcia. Still, the incident should be a cause for alarm, according to Danilo Araw, convener of the poll watchdog Contra Daya. The arrest came following allegations made by Senator Francis Tolentino and the National Security Council spokesperson Jonathan Malaya of a China-funded operations to influence the May midterm polls in shape public opinion through social media, troll farm. Ngayon, nag-deny yung Chinese embassy at tinawag nila itong heinous accusations and accusing certain Filipino politicians of playing the China card to boost their election chances. In a statement praising the NBI for the arrest, Tolentino said it only bolstered the expose he made in a Senate hearing last week. The arrest niya is the product of tons of intelligence work. Thus, I laud the National Bureau of Investigation for its timely action to thwart this insidious plan to advance Beijing's agenda while undermining our electoral process, sabi po ni Tolentino. So, more mga kababayan na dapat, kailangan talaga na magkaisa po tayo at mag-ingat tayo sa pagpipili ng ating mga leaders. Nagiging very aggressive sila at napakalakas ng loob nila na pasukin tayo. Ito ang mga spies kasi may mga kasabwat sila na mga locals, and these are yung nakakalungkot, mga politiko, local and national politicians na malamang sa malamang mga kababayan kasi pinupunduhan po yung kanilang eleksyon. Ang intensyon ng China, malinaw. Kailangang maiupo nila yung kanilang mga kakampi para yung kanilang agenda sa West Philippine Sea ay mangyari. Walang resistance yung gobyerno. Tulad po ng sinabi mismo na sabihin nating pabiro yon, pero yung pabiro ni Digong, pwede na niya ninyo kaming gawing province. Lumalabas yung biro niya, totoo talaga. Totoo yung intensyon. Sell out, mga kababayan ng ating bansa sa China. So huwag nating paintulutan, mga kababayan, na mawalan tayo ng bansa. Madisip tayo sa kanilang mga propaganda. Malinaw naman po kung sino mga politiko, lalo na yung mga tumatakbong senador, ang kakampi ng China. Kaya tama itong sinabi ni ng isang Marcos loyalist na si Benji Contreras. Sabi niya rito, basahin ko po sa inyo. I have just attended an interview with Senator Francis Tolentino with bloggers supporting the Alyansa ticket this afternoon. Kahapon po ito. Sa mga pagtatanong kay Senator Tolentino, napag-alaman namin na siya ang senador na nagsusulong na maprotektahan ang soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Siya ang advocate ng mga pro-WPS sa mga batas para ipaglaban ito laban sa masidhing hangarin ng China na kamkamin ito. Ito raw yung dahilan kung bakit si Tolentino po umalis sa PDP Laban. Yan mismo galing sa bibig ni Tolentino. Dahil sa policy, mga kababayan ng PDP Laban na pro-China, siya rin ang nag-expose na ang China Embassy sa Pilipinas ay kumontrata ng isang Filipino firm, PR firm, para bumuo ng troll farm upang isulong ang mga masasamang hangarin ng China sa ating bansa.
Doon na pag-alaman natin na pinaresign siya ni Senator Robin Padilla, president ng partido, kahit na una na siyang nag-tender ng resignation sa PDP Laban dahil hindi align sa prinsipyo niyang ipaglaban ang WPS sa pangangamkam ng China. Alam naman ng mga Pilipino na ang PDP Laban ay may working cooperation with Communist Party of China. Mayroon po. Hindi nila pinagkakaila, kahit i-search ninyo po. Nag-meeting sila yung PDP at ng Communist Party of China. Mamaya, i-search ko kung makuha ko pa yung document po, kung hindi pa nila tinanggal. Kaya, aking hinihimok ang mga kapwa ko Marcos loyalist at PBBM supporters na ating suportahan at iboto para manalo ulit si Senator Tolentino upang patuloy niyang ipakipaglaban ang soberenya at karapatan ng Pilipinas kontra sa China sa pamamagitan ng pag-legislate ng mga batas. So kung ikaw ay pro-Philippines at anti-China, iboto mo si Senator Francis Tolentino sa darating na eleksyon sa Mayo. Isama na po natin. Pero unahin natin si Benhur Abalos po. Number 1, Benhur Abalos. Ayan yung cheque po. Pinakita po yung cheque sa press con ni Tolentino. Ito yung 930,000 pesos binayad ng Chinese Embassy sa Infinitus Marketing Solutions Incorporated para mag-maintain ng troll farms na pro-China, anti-administration po, sinisiraan yung ating gobyerno. Ganon katindi, mga kababayan, yung kanilang mga pinagagawa. Ngayon, yung Palasyo Malacanang mga kababayan nag-react na rin doon sa nahuli po na mga spying device sa malapit sa Commission on Election. Sabi po ni Yosek Claire Castro, the incident niya was a matter of national security that will be thoroughly probed. Malacanang said it was alarmed by the incident, but President Marcos reiterated his trust in the country's intelligence community. Kaya nga po, tinitiktikan na pala yun, mga kababayan, matagal na, under surveillance. And finally, nahuli po mismo sa harap ng COMELEC. So sabi po ni Yosek Castro, it's quite alarming, but the President has distrust in the intelligence agents that made the operation. We will just have to wait for the final investigation on the matter. However, si COMELEC Chairman George Garcia nagsabi that the poll body has so far not found anything that could disrupt the May 12 elections. We check our systems, our list of voters that are in the COMELEC, we did not see any disturbance there. Sabi po niya sa interview ng Mainstream. I want to guarantee the public we don't have any election data in the main office. Sorry to them, our election data is not there. Yung Chinese Embassy nag-react, siyempre hindi natin paniniwalaan po yung Chinese Embassy kasi mga sinungaling sila. Pala nga naman aminin nila. Siyempre, natural nag-deny. The Chinese Embassy reiterated that China adheres to the principle of non-interference in the internal affairs of other countries and we have no interest in interfering in elections in the Philippines. Huwag kayong maniniwala. All throughout the world, nangingialam sila sa eleksyon. Sa Amerika, sa Australia, sa Canada, yung parlamento mismo, ini-infiltrate ng China, na-discuss na natin sa Australia po in Canada. Ganon sila katindi. Kasi gusto nilang i-advance ang kanilang interest. Gusto nilang kontrolin yung mga bansa sa buong mundo. Gusto nilang palitan yung Amerika as the leader of the world. Yan ang ambisyon ng China, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nila, nangingialam sa mga internal affairs ng mga bansa. That includes our country kasi may interest sila dito sa West Philippine Sea. Confirm na po ng ating mga authorities. Gusto nilang iupo yung mga kakampi nila na mga politikong traidor. Kaya wag ninyo pong iboboto itong mga traidor na politiko. Alam na ninyo kung sino-sino ito. Wag tayo pong magkakamali. Ito yung ating chance na putulin po ang pagmamalabis ng China sa pamamagitan ng pagbasura dito sa kanilang mga kakampi,
mga traidor na mga Filipino sa ating bansa. Na mas pa, kinakampihan yung China kaysa sa ating sariling bansa. So itong pagkahuli po ng isang Chinese man, hindi po ito yung una. Sabi po dito sa balita, this was not the first time Chinese nationals were arrested in the country allegedly for spying. Noong January 17, a man identified as Deng Wanqing was apprehended in Makati City with 2 Filipino accomplices. May mga kasabwat silang Filipino national po. Yan ang nakakalungkot. Siguro natutukso sila o di man nila alam kasi binabayaran sila. So the NBI also took into custody on January 24 and 25 5 Chinese nationals who were allegedly monitoring Philippine Coast Guard at saka yung Philippine Navy activities doon sa Palawan, including the resupply troops sa West Philippine Sea. At hindi po. So in the latest arrest, the NBI said Tak Hoi Lau, yung kahuhuli pa lang po, was caught on Tuesday in possession of an international mobile subscriber identity catcher, a device used to intercept mobile phone traffic. So sabi po ni Justice Secretary Crispin Remulla, the Chinese man may also face possible violations of immigration law. Si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval said, the suspect who is currently nasa custody ng NBI dumating dito sa ating bansa noong April 25 pa lang, just 4 days before na siya po ay mahuli using Macau-issued passport. Ang sabi dito, itong taong ito, wala siyang derogatory record in that holders of Macau Special Administrative Region passports can enter the Philippines without a visa. Kaya po, siguro yun ang ginamit. Taga Macau. So kumuha yung China ng taga Macau kasi yung Macau hindi kailangan ng visa para pumasok dito sa ating bansa. So lalo tayo mga kababayan dapat na magkaisa. We have to unite and defeat the enemy sa pamamagitan po ng boto natin. Iyon ang ating participation po. Huwag nating iboto yung mga pro-China. Tama po mga kababayan?